imperyo ng enerhiya na nilikha ng walang langis, ang himalang Pilipino. Isang bansang walang sariling langis ang nagpapagalaw ngayon sa buong mundo. Ang pangalan ng bansang iyon ay Pilipinas. Sa kasalukuyan, ang buong mundo ay nasa gitna ng isang krisis sa enerhiya. Ang mga refineria sa Amerika ay huminto at ang mga barko ng krudo ay naglaho mula sa mga daungan sa Europa. Ngunit sa sandali ng kawalan ng pag-asa, isang bansa lamang ang tila lumalaban sa agos. Isang bansang walang sariling patak ng langis, walang yaman sa mineral at walang mga oil rig. Sa kabila nito, naitala nito ang pinakamataas na export ng aviation fuel sa buong mundo. Ngayon, ang kalangitan ng Amerika ay pinalilipad ng gatong mula sa Pilipinas. Pinagtawanan ito ng mga eksperto sa Europa. Ito'y isang ilusyon, sabi nila, isang pansamantalang pangyayari lamang. Ngunit kahit na huminto ang mundo, ang liwanag ng Pilipinas ay hindi namatay. Sa halip, lalo pa itong nag-alab. Ang mga numerong sinasabing imposible ay naging katotohanan at ang maliit na bansa ay naging isang alamat sa industriya. At ngayon, nagtatanong ang buong mundo, paano nga ba naging puso ng pandaigdigang enerhiya ang Pilipinas? Bago tayo magpatuloy, saan ninyo nasasaksihan ang kadakilaang ito ng Pilipinas? Ibahagi sa comment section. Ang pagguho ay dumating na parang tsunami. Ang alon na nagsimula sa Houston ay tumawid sa Atlantic at nilamon ang Rotterdam. Dinaanan nito ang Mediterranean hanggang sa makarating sa Singapore. Pinanood ko ang alon na iyon sa aking screen. Isa-isang namatay ang mga pulang tuldok. Amerika, Europa, gitnang silangan, nawala at patuloy na nawawala. Ang mapa ng mundo ay binalot ng kadiliman, ngunit may isang lugar na nanatiling may ilaw. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Bakit nagniningning ang isang bansang walang sariling langis? Ako si Richard Brown, isang international energy correspondent para sa BBC sa Britanya. Nag-aral ako ng Energy Economics sa London School of Economics, LSE, at sa nakalipas na 10 taon, nilibot ko ang mga oil market sa buong mundo. Naranasan ko ang init ng disyerto sa Saudi Arabia, ang malamig na alon sa North Sea, at ang amoy ng bakal sa mga refineria sa Texas. Ang trabaho ko ay basahin ang mundo sa pamamagitan ng mga numero at ilantad ang katotohanan gamit ang data. Isang araw, alas 3 ng madaling araw sa emergency newsroom ng BBC headquarters sa London, nakakita ako ng mga numerong hindi kapani-paniwala. 500,000 bariles sa isang araw. Iyon ang nawala sa mga refineria sa West Coast ng Amerika sa loob lamang ng isang araw. Sunod-sunod na nagsara ang mga planta sa California at Texas. Mas malala ang sitwasyon sa Europa. Ang dambuhalang refinery complex sa Rotterdam, Netherlands ay nag-emergency shutdown at sunod-sunod na naglabas ng pulang alerto ang mga pasilidad sa Germany at France. Ang 36 na monitor sa newsroom ng BBC ay sabay-sabay na umilaw ng pula na para bang nag-usap-usap. Walang tigil ang pag-flash ng breaking news sa CNN. At bawat minuto ay may bagong update mula sa Reuters. Ang editor-in-chief ko, si David, ay humahangos na lumapit sa aking desk. Namumutla ang kanyang mukha at pinagpapawisan ang kanyang noo. Richard, ito na ba ang total collapse? Sa iyong 20 taong karanasan, ano sa tingin mo? Dahan-dahan akong tumango. David, sa buong karera ko, ngayon lang ako nakakita ng ganito kalawak na sabay-sabay na pagbagsak. Hindi lang ito kakulangan sa supply. Paralisado ang buong sistema ng enerhiya ng mundo. Nakita kong lalo siyang namutla. Natural lang ang reaksyon niya dahil hindi na ito tungkol sa mga numero. Ito ay isang krisis ng sibilisasyon. Ipinakita sa screen ang live feed mula sa New York. Sa isang dambuhalang billboard sa gitna ng Times Square, kumikislap ang mga pulang numero. Ang presyo ng krudo ay umabot na sa 120 bawat bariles at ang Dow Jones ay bumabagsak. Sa mga gasolinahan sa Manhattan, may mga pilang umaabot ng daan-daang metro at ang mga tao ay nagpapanik, nag-aaway-away pa. Habang pinapanood ko ang eksena, nanlamig ang aking buong katawan. Ganito ba ang tunog ng pagguho ng sibilisasyon? Noon, biglang inihagis ni David ang isang chart sa aking mesa. Richard, tingnan mo to. Kagagaling lang sa data team. Kinuha ko ang chart. Halos lahat ng bansa ay may pulang graph na pababa, ngunit may isang linya na kulay asul at tuwid na pataas. Philippine Petroleum Product Exports. 340% increase. Napatawa ako nang mapakla. David, malinaw na mali ang data na to.
Ang Pilipinas, isang oil exporting country? Imposible. Nagkibit balikat si David. Alam ko, paanong mag-export ang isang bansang walang sariling langis? Nang gabing iyon, nagtipon kami ng mga kasamahan kong mamamahayag sa paborito naming pub malapit sa Thames River. Lahat kami ay pagod mula sa maghapong coverage. Kasabay ng aming mga baso ng beer, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa amin. Si Michael, ang aming correspondent sa Amerika, ang unang nagsalita. Nakita niyo ba yung data ng Pilipinas? 340% export increase daw. Isang malakas na tawanan ang umalingaw-ngaw. Si Pierre, ang aming correspondent sa France, ay may mapanuyang ngiti. Isang bansang walang langis na biglang naging energy superpower? Imposible. Isa lang yang ilusyon. Siguradong gumanap lang sila bilang middleman. Sumang-ayon ako. Tama. Isang pansamantalang pangyayari lang yan. Statistical noise na lumalabas sa panahon ng kaguluhan. Ngunit ang ilusyon na iyon ay hindi nawala pagkatapos ng isang linggo. Lumipas ang 2 linggo at ang export graph ng Pilipinas ay lalo pang tumaas. Sa 3 linggo, hindi ko na natiis. Ako mismo ang nagsimulang mag-verify ng data. Aviation fuel export, world, no. 1. Diesel export, Asia, number 1. Naphtha, gasoline, top ranks. Natigilan ang mga daliri ko sa keyboard. Anong nangyayari dito? Paanong nakakagawa ng ganitong mga numero ang isang bansang walang sariling langis? Nang hapong iyon, isang imbitasyon ang dumating sa aking email. Isang opisyal na paanyaya mula sa Geneva Energy Forum Organizing Committee. Ang agenda ay agad na pumukaw sa aking pansin. Asia's New Energy Powerhouse, a case study of the Philippines. Napangiti ako. Sige, pupunta ako at ako mismo ang maglalantad sa kabulaanang ito. Bilang isang energy journalist na may 20 taong karanasan, hindi ko maaaring palampasin ang ganitong klaseng kalokohan. Isinulat ko sa aking notebook ang posibleng titulo ng aking artikulo, Ang Himala ng Enerhiya ng Pilipinas, Paglalantad sa Katotohanan sa Likod ng Maskara. Ang data ay hindi nagsisinungaling, at ako ay isang eksperto sa pagbasa ng data. Imposibleng maging isang tunay na energy powerhouse ang isang bansang walang sariling yaman ng langis. Ito ay malinaw na isang pansamantala at nagkataon lamang na ilusyon. Nag-book ako ng flight papuntang Pilipinas. Ang alis ko ay 1 linggo pagkatapos ng forum. Nang gabing iyon, hanggang hating gabi, ay sinuri ko ang bawat datos tungkol sa Pilipinas. Ang graph ay patuloy pa rin sa pag-akyat at ang isang pulang tuldok na iyon ay nagniningning na parang parola sa madilim na mapa ng mundo. Kakaiba. Ngunit hindi ko maialis ang aking tingin sa liwanag na iyon. May sinasabi ang aking instinct bilang isang mamamahayag. Mayroong isang bagay sa likod ng mga numerong iyon. Isang bagay na higit pa sa isang simpleng ilusyon. Ngunit pinili kong baliwalain ang instinct na iyon. Ang Pilipinas ay isang kasinungalingan. At pupunta ako doon upang patunayan ito. Malamig at presko ang hangin sa umaga sa Geneva. Ang simoy mula sa Alps ay humahaplos sa ibabaw ng Lake Geneva, lumilikha ng maliliit na alon. Pinagmasdan ko ang tanawin mula sa bintana ng aking hotel. Ngayon ang araw ng International Energy Forum. Isang pagtitipon ng mga eksperto sa enerhiya at mga bigating pangalan sa industriya ng langis mula sa buong mundo. At handa na akong ilantad ang kasinungalingan tungkol sa Pilipinas. Pagpasok ko sa venue, nakita ko ang mga pamilyar na mukha. Si John McCabe, isang oil analyst mula sa Texas. Si Pierre Guyot, isang strategist mula sa Total Energies ng France. At si Ingrid Larsen, isang veteranong mamamahayag mula sa Norwegian National Oil Company. Lahat sila ay may higit 20 taong karanasan sa industriya. Nagkamayan kami, ngunit bakas sa kanilang mga mukha ang pagod at pangamba ng mga nakaraang linggo. Ang pangalan ng unang tagapagsalita ay lumitaw sa screen, Lars Johansen, Direktor ng Norwegian Energy Economics Institute. Siya ang tinaguriang godfather ng European Energy Policy. Sa loob ng 30 taon, sangkot siya sa lahat ng malalaking polisiya mula sa pagdevelop ng North Sea oil fields hanggang sa restructuring ng European refining industry. Nang tumayo siya sa entablado, isang solemne na katahimikan ang bumalot sa bulwagan. Mga Ginoo at ginang, hinaharap natin ang isang krisis na wala pang katulad, mabigat at malalim ang boses ni Lars. Ang industriya ng refining sa Europa
ay nakaranas ng 40% na pagbaba sa operating rate sa loob lamang ng isang buwan. 3 pangunahing refineria sa Germany ang malapit ng malugi at ang France at Netherlands ay isinasaalang-alang na ang emergency financial aid. Sunod-sunod na lumitaw sa screen ang mga pulang graph. Binuksan ko ang aking laptop at mabilis na nag-notes. Pagkatapos, binanggit ni Lars ang tungkol sa aviation fuel. Kamakailan, isang bansa sa Asia ang nagpakita ng kahanga-hangang pagtaas sa exports. Ngunit, mga kasama, ito ay isang ilusyon. May bahid ng pangungutya ang kanyang boses. Imposibleng maging isang energy superpower ang isang bansang walang sariling yaman ng langis. Ito ay simpleng pagganap lamang bilang isang middleman na pansamantalang pumupuno sa kakulangan sa Europa at Amerika. Kapag naging normal na ang merkado, ang bulang ito ay agad na puputok. Narinig ko ang mga pagsang-ayon mula sa iba't ibang sulok ng bulwagan. Sumang-ayon din ako sa kanya. Sa aking 20 taong karanasan, perpekto ang kanyang lohika. Ang industriya ng langis ay nagsisimula sa isang lugar. Ang langis ng gitnang silangan, ang mga oil rig sa North Sea, ang shale gas ng Texas. Iyon ang common sense. Ang isang bansang tulad ng Pilipinas na maging isang energy exporter ay hindi tugma sa lohika. Gumuhit ako sa aking notebook at isinulat, Philippine phenomenon, confirmed as a temporary illusion. Ngunit noong tanghalian, habang binabasa ko ang mga materyales na ipinamigay, may napansin akong kakaiba. Ito ay ang quarterly loss report ng mga pangunahing kumpanya ng langis sa Europa. Ang pinakamalaking refineria sa Germany ay nalugi ng 300 milyong euro. Ang Rotterdam Refinery Complex ay nalugi ng 250 milyong euro. Ngunit ang financial performance ng mga kumpanya sa Pilipinas sa parehong panahon ay kabaligtaran. Kumita sila at malaki ang kinita nila. Sinundan ko ng daliri ang mga numero at nagkalkula. Mayroong hindi nagtutugma. Nagsimula ang session sa hapon. Sunod-sunod na nag-ulat ang mga kinatawan ng industriya mula sa iba't ibang bansa. Ngunit habang tumatagal ang mga presentasyon, nakaramdam ako ng kakaibang pakiramdam. Lahat sila ay nagsasalita tungkol sa krisis. Ngunit walang sinuman ang bumabanggit sa Pilipinas. O mas tamang sabihin, tila sinasadya nilang iwasan ito. Sa coffee break, nakita ko si Pierre. Richard, narinig mo ba ang sinabi ni Lars? Tama siya, di ba? Tumango ako. Oo naman, middleman lang sila. Nagbebenta lang ulit. Walang tunay na production capacity. Ngumiti si Pierre na tila nakahinga ng maluwag. Tama, ano nga bang magagawa ng isang bansang walang langis? Ngunit sa isip ko, patuloy na umiikot ang tanong. Kung middleman lang sila, hindi dapat ganito kataas ang kanilang profit margin. Hindi makakamit ang ganoong kita sa simpleng pagbebenta lang ulit. At ang pagiging world number 1 sa aviation fuel export, hindi ba't nangangahulugan iyon na mayroon silang tunay na kapasidad sa produksyon? Bumalik ako sa aking upuan at muling sinuri ang data tungkol sa Pilipinas. Sa hapunan, katabi ko si Ingrid, ang mamamahayag mula sa Norway. Veterano siya na sumusubaybay sa North Sea oil fields sa loob ng 30 taon. Sa kalagitnaan ng pagkain, bumulong siya. Richard, pamilyar ka ba sa refinery complex sa Batangas City sa Pilipinas? Umiling ako. Hindi masyado. Ibinaba niya ang kanyang tinidor. Ang daily processing capacity nito ay 1.3 milyong bariles. Bilang isang single complex, ito ang pinakamalaki sa mundo. At ang produksyon nila ng aviation fuel ay tunay na world number 1. Hindi maipapaliwanag, yan ang pagiging middleman lang. Noon, isang malamig na kuryente ang gumapang sa aking likuran. 1.3 milyong bariles. Mas malaki pa iyon kaysa sa alinmang refineria sa Houston. Totoo ba yan? Tanong ko. Tumango siya. Isang kasamahan ko ang personal na pumunta doon noong nakaraang taon. Namangha siya sa laki. Kahit anong sabihin ni Lars, ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Pagkatapos ng hapunan, bumalik ako sa hotel. Mula sa bintana, nakita ko ang kalangitan ng Geneva. Ang lohika ni Lars ay perpekto. Ngunit ang sinabi ni Ingrid ay hindi ko rin maaaring balewalain. 1.3 milyong bariles, world number 1, sa aviation fuel, malaking kita. May papaliwanag ba ang lahat ng ito ng pagiging middleman lang? Binuksan ko ang aking laptop at nagsimulang magsulat ng email isang travel request para kay David. Ang titulo, Field Reporting Request, Destination, Philippines. Subject, Investigating the Energy Miracle.
Bilang isang mamamahayag na may 20 taong karanasan, hindi ko ito maaaring palampasin. Ang conclusion sa conference room at ang data mula sa field ay magkasalungat at ang isang mamamahayag ay naghahanap ng katotohanan sa field, hindi sa conference room. Nang i-click ko ang send, kumislap ang liwanag mula sa lawa sa labas ng bintana. Bulong ko sa sarili, Pilipinas. Ako mismo ang pupunta para alamin. Isa ba kayong kasinungalingan o isang tunay na himala? Sa conference room sa ika-6 na palapag ng BBC headquarters, hawak ni David ang aking travel request. Richard, hindi ba't may conclusion na sa Geneva? Isang pansamantalang pangyayari lang ang Pilipinas. Iyon mismo ang gusto kong kumpirmahin, David, sagot ko. Magkaiba ang konklusyon sa conference room at ang data sa field. Ang isang reporter ay dapat magtrabaho gamit ang kanyang mga paa. Bumuntong hininga si David at tinatakan ang aking request. Sige, pumunta ka at ilantad mo ang katotohanan sa likod ng himalang iyan. Ang BBC ay nag-uulat lamang ng katotohanan. Sa hallway, pinigilan ako ni Michael. Richard, seryoso ka ba? Pupunta ka talaga sa Pilipinas? Imposibleng makatagal ang isang bansang walang langis. Sayang lang sa oras. Ngumiti ako. Kaya nga ako pupunta. Para personal na makita at patunayan na ang Pilipinas ay isang ilusyon lamang. Tinapik niya ang balikat ko. Sige, ilantad mo silang mabuti. Hindi maaaring magkamali ang 20 taong karanasan. Sa Heathrow Airport, habang hawak ko ang tiket papuntang Maynila, nakaramdam ako ng kakaibang kaba. Isang 14 na oras na biyahe papunta sa kabilang panig ng mundo. Sabi ko sa sarili ko, hindi lang ito isang simpleng coverage. Ito ay isang pagpapatunay na nakataya ang aking 20 taong karera. Nang mag-take off ang eroplano, unti-unting lumayo ang mga ilaw ng London. Binuksan ko ang aking laptop at sinimulang isulat ang draft ng aking artikulo. Ang titulo, Ang Himala ng Enerhiya ng Pilipinas, ang katotohanan sa loob ng magarbong bula. Ang ilusyon na ang isang bansang walang sariling langis ay isang energy superpower ay nanlilinlang sa mundo. Ngunit ito ay isang pansamantalang kababalaghan lamang na lumitaw sa panahon ng kakulangan sa supply. Binasa ko ang mga salitang iyon at tumango. Oh, ito ang katotohanan. Sa itaas ng Pacific Ocean, ang labas ng bintana ay walang katapusang kadiliman. Sa ilalim ng mga ulap, alam kong naroon ang malawak na karagatan. Tinitigan ko ang aking refleksyon. 46 na taong gulang, isang BBC Energy correspondent na may 20 taong karanasan. Bakit ganito kabilis ang tibok ng puso ko, na para bang ako ay isang hamon, hindi isang nagwagi? Nang dumating ang pagkain, halos hindi ko nalasahan. Sa isip ko, umuulit-ulit ang sinabi ni Ingrid sa Geneva. 1.3 milyong bariles, ang pinakamalaki sa mundo. Ang mga numerong iyon ay unti-unting umuuga sa aking paniniwala. Biglang, isang news flash ang lumitaw sa screen sa loob ng eroplano. Philippine petroleum exports up 340% for third consecutive month. Becomes key to solving US-Europe supply shortage. Napatulala ako. 3 buwang sunod-sunod? Posible ba na ang isang pansamantalang pangyayari ay magtagal ng 3 buwan? Nanginginig ang aking mga daliri sa keyboard. At dahan-dahan, binura ko ang unang talata ng artikulong isinulat ko kanina. Hindi ako makatulog. Habang nakatingin sa kadiliman sa labas, nag-isip ako, baka mayroon akong hindi nakikita. Posible bang mali ang pagsusuri ng aking 20 taong karanasan? Hindi, imposible, bulong ko. Makikita ko rin sa data. Ilang oras ang lumipas. Mga pasahero, malapit na po tayong lumapag sa Ninoy Aquino International Airport. Itinaas ko ang bintana, magsisimula ng mag-umaga. Sa ilalim ng mga ulap, unti-unting lumitaw ang Pilipinas. Ang dagat na nagniningning sa sikat ng araw at sa kabila nito, ang mga ilaw ng syudad. Napigil ang aking hininga. Ang mga ilaw ng Metro Manila ay hindi lang basta ilaw. Ito ay isang dambuhalang orkestra kung saan daan-daang libong ilaw ang sabay-sabay na gumagalaw. Ang mga skyscraper, mga industrial zone, mga crane sa daungan lahat ay may buhay. Habang bumababa ang eroplano, napagtanto ko na mali ang titulo ng artikulong isusulat ko sana. Nang dumampi ang mga gulong sa runway, bumulong ako. Pilipinas, ano ba talaga ang iyong tunay na pagkatao? Sa loob ng 14 na oras na bayahe, sa unang pagkakataon, isang mamamahayag na may 20 taong karanasan
ang nagsimulang pagdudahan ang kanyang sariling paniniwala. At ngayon, oras na para harapin ang katotohanan. Welcome to the Philippines. Kinuha ko ang aking gamit at huminga ng malalim. Heto na, magsisimula na. Mula sa NAIA, halos 1 oras at kalahating biyahe papunta sa industrial zone ng Batangas City. Ang nagmamaneho ay si G. Jose Joey Reyes, ang contact person na itinalaga ng Philippine Petroleum Institute. Habang nasa expressway, hindi ko maalis ang tingin sa labas. Mga nagtataasang gusali, mga kalsadang parang ahas, at walang tigil na mga pabrika at daungan. Ang bansang ito ay hindi natutulog. Gumagalaw ito, humihinga. Sir Brown, unang beses niyo po ba sa Batangas Refinery Complex? Tanong ni Joey. Oo, sa mga litrato ko lang nakita, sagot ko. Ngumiti siya. Ibang-iba po ang personal. Siguradong mamamangha kayo. Sa isip ko, napangisi ako. Mamamangha. Nakita ko na ang Houston at Rotterdam. Hindi ako madaling mapahanga. Ngunit pagdating namin sa pasukan ng Batangas Refinery Complex, ang aking kayabangan ay nadurog. Ang tanawin sa aking harapan ay mas malaki kaysa sa anumang inakala ko. Mga refining tower na abot tanaw, puting singaw na walang tigil sa pag-usok, at mga ilaw mula sa mga pipeline na gumagana 24 na oras. Bumaba ako ng sasakyan at natulala. Hindi ito isang pabrika. Ito ay isang dambuhalang organismo na humihinga. Sinalubong kami ni Engineer Miguel Migs de la Cruz. Ipinakilala siya bilang isang veterano na may 30 taong karanasan. Sir Brown, welcome. Sigurado ako, pagkatapos niyong makita ang aming pasilidad, mawawala ang anumang maling akala ninyo tungkol sa industriya ng langis sa Pilipinas. Nakipagkamay ako. Inaasahan ko yan. Marami akong gustong kumpirmahin. Sa totoo lang, may pagdududa pa rin ako. Dahil lang malaki ay hindi nangangahulugang magaling din ang teknolohiya. Ngunit pagpasok namin sa control tower, nagsimulang magbago ang lahat. Isang pader na puno ng mga monitor, real-time data ng temperatura at pressure, at mga inhinyerong seryosong nag-adjust. Ito ang utak ng pasilidad na ito, paliwanag ni Engineer de la Cruz. Ino-optimize namin ang bawat proseso hindi kada minuto, kundi kada segundo. Ang 1 degree na pagkakaiba sa temperatura o 0.1 bar na pagkakaiba sa pressure ay lubos na nakakaapekto sa kalidad at yield. Kada segundo? Posible ba yan? Tanong ko. Hindi lang posible. Ito ang aming standard. May kumpiyansang sagot niya. Tingnan ninyo ang monitor na iyon. Real-time na ina-adjust ang temperatura ng catalytic cracking reactor. Kapag nagbago kahit kaunti ang komposisyon ng krudo, agad kaming tumutugon. Iyan ang sikreto kung bakit namin maintain ang 95% yield. 95%? Hindi ako makapaniwala. Sa Europa, ang average ay 90% na. Sumunod, dinala kami sa hydrocracking unit. Mga dambuhalang reaktor ang nakatayo, at ang mga pipeline na nag-uugnay sa mga ito ay parang mga ugat na komplikadong magkakaugnay. Dito namin ginagawang light oil ang heavy oil. Kahit ang residual oil ay hindi namin tinatapon, ina-upgrade namin ito para maging high-value product. Walang nasasayang kahit isang patak. Iyan ang aming pilosopiya. Isinulat ko iyon sa aking notebook at naisip kung gaano kamangmang ang salitang middleman. Mas lalo akong namangha nang makarating kami sa Environmental Facilities Area, desulfurization units, nitrogen oxide removal systems, wastewater treatment, lahat ay gamit ang pinakabagong teknolohiya. Naalala ko ang sinabi ni Lars sa Geneva na iniiwasan daw ng Pilipinas ang environmental regulations para makatipid. Ngunit ang katotohanan sa aking harapan ay kabaligtaran. Mas mahigpit pa sa European standards ang sinusunod namin, may pagmamalaking sabi ni Engineer de la Cruz. Ang sulfur content namin ay mas mababa sa 0.008%. World class yan. Sa huli, binisita namin ang aviation fuel production line. Sa harap ng mga dambuhalang storage tank ay may quality control lab. Isang batang babaeng inhinyero ang sumusuri ng sample sa ilalim ng mikroskopyo. Ang aviation fuel na gawa dito ang ipinapadala sa Amerika, sabi ni De La Cruz. Ang mga eroplano sa LAX at SFO ay lumilipad gamit ang aming produkto, kalidad ang aming ipinaglalaban. Hinawakan ko ang isang bote ng sample, malinaw at malinis na likido. Nanginginig ang aking kamay. Ang maliit na boteng ito ang tumatawid ng Pacific para paliparin ang kalangitan ng Amerika. Idinagdag niya,
Sa lahat ng aspeto sulfur, impurities, freezing point, heating value, nalalampasan namin ang international standards. Kaya may premium ang aming presyo. Kinikilala kami dahil sa kalidad, hindi sa presyo. Paglabas namin, papalubog na ang araw. Ang refinery complex ay lalong naging kahanga-hanga. Ang singaw mula sa daan-daang tower ay nagkulay ginto at ang daloy ng krudo sa mga pipeline ay parang pulso ng buhay. Noon ko naintindihan, ang init sa Batangas ay hindi lang init ng pabrika. Ito ang temperatura ng sibilisasyon. Sir Brown, ano sa tingin ninyo? Tanong ni De La Cruz. Tingin nyo pa rin ba na simpleng middleman lang kami? Nawalan ako ng salita. Ang aking 20 taong karera, ang aking mga paniniwala, ang aking kayabangan lahat ay gumuho. Dahan-dahan akong umiling. Hindi. Ang ginagawa ninyo dito ay paglikha. Ginagawa ninyong isang obra maestra ang krudo. Pabalik sa hotel, binuksan ko ang aking laptop. Binura ko ng buo ang draft na sinimulan ko sa London at nagsimula akong mag-type ng bagong titulo, Batangas, ang bagong puso ng enerhiya ng mundo. Nagsayaw ang aking mga daliri sa keyboard. Ito ang sandali kung saan isang mamamahayag na may 20 taong karera ang unang umamin sa kanyang pagkakamali at ang damdamin ay hindi kahihiyan kundi pagkamangha. Habang hindi pa nawawala ang pagkamangha ko sa Batangas, tumuloy ako sa aking susunod na destinasyon, ang mga daungan sa Batangas at Maynila. Sa industriya ng langis, kasing halaga ng produksyon ang logistics. Pagdating ko sa Batangas International Port, muli akong napahanga. Mga dambuhalang cargo ship at tanker ang nakapila at sa gilid ng bawat isa ay nakatata ang mga logo ng mga global oil major, Shell, ExxonMobil, Chevron, Total. Ang mga kumpanyang kilala sa buong mundo ay kumukuha ng gatong mula sa Pilipinas. Sinalubong ako ni G. David Santos, ang team leader ng port management. Sir Brown, nakikita niyo po ba ang barkong iyan? Buwan-buwan, mahigit 6,000 tonelada ng aviation fuel ang ipinapadala namin sa US West Coast. Los Angeles, San Francisco, Seattle. Ang Pilipinas ang sumusuporta sa kalangitan ng Amerika. Napigil ang aking hininga. Ang maliit na bansang ito, tinutulungan ng Amerika. Sinuri ko ang shipping schedule. Sa isang dambuhalang electronic board, siksikan ang mga nakalistang biyahe. Ang timetable ay eksakto hanggang sa huling minuto. Kailanman ay hindi kami pumalya sa aming schedule, may pagmamalaking sabi ni G. Santos. Kung ano ang oras na ipinangako, iyon ang oras ng pag-alis. Iyan ang dahilan kung bakit pinagkakatiwalaan ng Pilipinas. Sa export terminal, nakita ko ang automated weighing systems at sealing devices. Ang bawat proseso ay sinusubaybayan ng computer. Binibigyan namin ng timetable ang aming langis, paliwanag ng operations head. Tinitiyak naming darating ito sa eksaktong oras na gusto ng kliyente. Walang puwang para sa kahit isang oras na pagkakamali. Sa Quality Control Lab, ipinakita sa akin ni Dr. Elena Garcia ang isang report. Sulfur content, 0.008%. Impurity removal rate, 99.98%. Iyan ang aming standard. Itinuro niya ang isang mapa ng mundo kung saan may mga linyang nagmumula sa Batangas papunta sa iba't ibang panig ng mundo. Ang Pilipinas ay hindi lang basta producer. Kami ang sentro ng isang global energy hub. Maging ang Singapore ay nangangailangan ng aming produkto. Noon ko napagtanto, isang hub ang sumusuporta sa isa pang hub at sa tuktok nito ay ang Pilipinas. Bumalik ako sa daungan. Nakita ko ang isang Amerikanong kapitan ng barko, si Captain James Thompson. Sir Brown, sabi niya, nilibot ko na ang lahat ng daungan sa mundo, ngunit wala nang mas eksakto kaysa sa Pilipinas. Tamang oras ang karga at walang problema sa kalidad. Kaya mas gusto ng kumpanya namin ang Pilipinas. Dahil sa tiwala, hindi sa presyo, nakausap ko rin si Mang Boy, isang manggagawa sa daungan sa loob ng 30 taon. Nakita niya ang paglago ng industriya. Noong nagsisimula pa lang ako, maliit lang talaga ang Pilipinas. Pero natuto kami. Nagkamali, bumangon, at natuto ulit. Ngayon, kami na ang hinahanap ng mundo. Nakaka-proud. Nang lumubog ang araw, tumayo ako sa dulo ng pier. Sunod-sunod na umaalis ang mga tanker. Tatawirin nila ang Pacific papuntang Amerika, ang Indian Ocean papuntang gitnang silangan at Africa. At sa loob ng mga iyon, dala-dala ang teknolohiya at tiwala ng Pilipinas. Isinulat ko sa aking notebook. Iba-iba ang bandila,
ngunit iisa ang pinanggalingan, Pilipinas. Lumapit si G. Santos. Sir Brown, naiintindihan niyo na po ba kung bakit kami kumpiyansa? Dahan-dahan akong tumango. Oo, naiintindihan ko na. Hindi lang kayo nagbebenta ng gatong. Nagbebenta kayo ng tiwala, at ang tiwalang iyon ang nagpapagalaw sa mundo. Pagbalik ko sa hotel, binuksan ko ang aking laptop. Naalala ko ang mga taong nakausap ko. Ang mga maliliit na himala na bumubuo sa isang dambuhalang standard. Nagsimula akong mag-type. Ang Pilipinas ay lumalaban hindi gamit ang presyo, kundi gamit ang timetable. At ang timetable na iyon ay hindi kailanman pumalya. Kinabukasan, habang nasa hotel ako sa Makati, muling yumanig ang mundo. Puno ng pulang breaking news banners ang aking screen. OPEC announces emergency production increase. Global crude prices plunge 27% in one day. Ang presyo ng krudo, na dating 120, ay bumagsak sa Disanos 80. Nagmamadali akong nagbihis at pumunta sa business district ng Makati kung saan naroon ang mga headquarters ng mga kumpanya ng langis. Mula sa BBC, tumawag si David. Richard, bumagsak ang presyo ng langis. Katapusan na ba ng Pilipinas? Hindi rin ako sigurado. Hindi ko alam. Papunta ako sa kanila ngayon. Lahat ng electronic stock ticker sa Ayala Avenue ay pula. Isang mensahe ang dumating mula kay Lars sa Geneva. Richard, nakita mo ba? Sinabi ko na sa'yo, tapos na ang himala ng Pilipinas. Ngunit pagdating ko sa headquarters ng Petro Pilipinas, ang fictional na pangalan ng kumpanya, iba ang aking nadatnan. Walang gulo. Ang mga empleyado ay abala. Sinalubong ako ni G. Antonio Tony Santos, isang executive mula sa strategic planning. Sir Brown, may maganda kayong makikita ngayon, sabi niya. May kumpiyansa sa kanyang mukha. Sa conference room, ipinakita niya sa akin ang mga real-time data. Ang graph ng presyo ng krudo ay pababa, ngunit ang katabing graph ay pataas ang kanilang refining margin. Kapag bumaba ang presyo ng krudo, bumababa ang aming gastusin sa materyales, paliwanag niya. Ngunit ang presyo ng aming finished product ay protektado ng Asia Premium at ng aming kalidad. Dahil dito, tumataas pa nga ang aming kita. Hindi ko maintindihan. Paano nangyari yon? Ipinakita niya ang isang komplikadong chart ng kanilang mga proseso. Hindi lang kami basta nagre-refine. Nagdaragdag kami ng halaga gamit ang teknolohiya. Mura naming binibili at mahal naming ibinebenta dahil sa teknolohiya. Noon, nag-ugnay-ugnay ang lahat sa aking isip. Ang industriya ng langis ay hindi lang nakadepende sa presyo ng krudo. Kung may teknolohiya ka, maaari mong gawing oportunidad ang pagbabago ng presyo. Isinulat ko. Ang teknolohiya ay tinalo ang presyo. Biglang isang empleyado ang pumasok. Sir, dagsaan po ang emergency orders mula sa mga airlines sa US West Coast. Tumaas ang demand dahil sa murang langis. Tumango si G. Santos. Inaasahan na namin yan. Kapag bumaba ang presyo, lilipad ang mga eroplano. At hahanapin nila ang aming dekalidad na gatong. Nang hapon na iyon, ang mga pulang ticker sa Ayala ay unti-unting naging berde. Tinawagan ko si Lars. Lars, sabi ko, kulang ang iyong modelo. Hindi nila sinusundan ang presyo. Sila ang gumagawa ng presyo. Isang mahabang katahimikan ang sumagot mula sa kabilang linya. Ang katahimikang iyon ang nagpatunay sa tagumpay ng Pilipinas. Nang gabi, nagbago ang mga headline sa buong mundo. Sa gitna ng pagbagsak ng langis, namamayagpag ang mga kumpanya sa Pilipinas. Ang teknolohiya ng Pilipinas na ginawang oportunidad, ang krisis. Sa aking hotel, habang pinapanood ang balita, isinulat ko ang bagong titulo ng aking artikulo, Ang pagbagsak, ang naging kanilang pakpak. Noon ko napagtanto, habang gumuguho ang mundo, lumilipad ang Pilipinas. Habang nanginginig sa takot ang lahat, sila ay abala sa pagkalkula. Isang linggo, pagkatapos ng pagbagsak ng presyo, ang mundo ay magulo pa rin, maliban sa Pilipinas. Nagkaroon kami ng video conference sa BBC. Richard, hindi ako makapaniwala, sabi ni David. Totoo bang sinasalba ng isang bansang walang langis ang mundo? David, ako rin, sagot ko. Ngunit nakita ko mismo. Hindi yaman ang nagpapagalaw sa Pilipinas, kundi teknolohiya. Ang lohika sa conference room ay iba sa katotohanan sa field. Isang mensahe ang dumating mula sa Wall Street Journal. Ang stock ng Petro Pilipinas ay umabot sa all-time high. Tumawag si Lars. Ang kanyang boses ay iba na. Richard, tama ka. Mali ako.
Ang gobyerno ng Norway ay bubuo ng isang team para pag-aralan ang Pilipinas. 30 taon na ako sa industriya, ngayon lang ako nakakita ng ganitong pagbaliktad. Ano ang nagpabago sa isip mo, Lars? Ang mga numero, Richard. Ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Inakala kong ang laro ay tungkol sa yaman, ngunit ang Pilipinas ay naglalaro gamit ang teknolohiya. Naging mayabang ako. Pagkatapos ng tawag, naupo ako sa isang bench sa Ayala Triangle Gardens. Isang buwan na ang nakalipas, inakala kong ang bansang ito ay isang ilusyon. Ngayon, alam ko na. Hindi ito ilusyon. Ang aking mga mata lamang ang bulag sa katotohanan. Ang aking artikulo ay malapit ng matapos. Ang titulo ay pinal na. Nang huminto ang mundo, gumalaw ang Pilipinas. Ang pagguho ay dumating na parang tsunami. Ngunit isang bansa ang sumakay sa alon at lumipad. Ang Pilipinas, isang bansang walang sariling langis, ang naging puso ng enerhiya ng mundo. Mula kay David. Richard, sa 20 taong karera mo, ito na ang pinakamagaling mong report. Ang sagot ko, David, hindi ito ang aking report. Itinala ko lang ang himala ng Pilipinas. Sa aking huling gabi, inimbitahan ako ni G. Santos sa isang hapunan sa Bonifacio Global City. Sir Brown, tanong niya, ano ang pinakamalaking nagbago sa iyo mula nang umalis ka sa London? Sagot ko, lahat. Ang aking pananaw, ang aking paniniwala, ang aking kayabangan lahat ay gumuho. At ang pumalit dito ay paghanga. Sa labas ng bintana, nagniningning ang mga ilaw ng syudad. Noon ko napagtanto, ang tunay na enerhiya ng bansang ito ay hindi langis, kundi ang kalooban ng mga taong nagtatrabaho sa likod ng mga ilaw na iyon. Ang pawis ng mga inhinyero, ang pagmamalaki ng mga manggagawa, ang tiyaga ng mga mananaliksik. Iyon ang tunay na gatong na nagpapagalaw sa Pilipinas. Sa aking huling araw, dinala ako ni G. Santos sa isang research facility sa Clark. Sir Brown, nakita niyo na ang kasalukuyan. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang hinaharap. Una, isang underground strategic reserve. Isang dambuhalang kuweba sa ilalim ng lupa na kayang mag-imbak ng milyon-milyong bariles ng langis. Hindi dahil wala kaming langis kaya kami nag-iimbak, sabi ni G. Santos, kundi dahil wala kaming langis kaya kami mas naghahanda. Sumunod, isang bioaviation fuel lab. Ipinakita sa akin ni Dr. Ricardo Ocampo ang isang prasko na may berdeng likido microalgae. Hindi na krudo, kundi halaman ang magpapalipad sa mga eroplano sa hinaharap, sabi niya. Pagkatapos, isang hydrogen production facility at isang carbon capture system na kayang sumipsip ng 1 milyong tonelada ng carbon dioxide kada taon. Noon, ako tuluyang namulat. Ang Pilipinas, habang sinusuportahan ang mundo gamit ang langis, ay kasabay na pinaghahandaan ang panahon pagkatapos ng langis. Habang nasa sasakyan pabalik sa NAIA, binalikan ko ang nakalipas na buwan. Nang umalis ako sa London, mayabang ako. Ngayon, habang naglalakad ako sa airport terminal, tinitingnan ko ang mga eroplanong naghahandang lumipad. Alam ko na ang mga iyon ay lumilipad dahil sa gatong ng Pilipinas. Pagsakay ko sa eroplano pabalik ng London, habang kinakabit ko ang aking seatbelt, tumulo ang aking luha. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pagkamangha. Pagkamangha sa himalang nasaksihan ko sa kagalakan ng pagtuklas sa katotohanan. Habang unti-unting lumiliit ang mga ilaw ng Pilipinas, binuksan ko ang aking laptop at isinulat ang huling talata. Noong una, tinawag ko ang Pilipinas na isang ilusyon. Ngayon, alam ko na, hindi ito ilusyon. Ang aking mga mata lamang ang hindi nakakita sa katotohanan. Isang bansang walang sariling langis ang gumagawa ng gatong para sa mundo. Ang kanilang makina ay hindi langis, kundi kalooban. Bilang isang mamamahayag, itinatala ko ito. Ang puso ng panahong ito ay tumitibok sa pagitan ng Maynila at Batangas. Nang huminto ang mundo, gumalaw ang Pilipinas. At ako ay naging saksi sa paggalaw na iyon. Sinenyasan ko ang file. Ang titulo, Imperyo ng Enerhiya na Nilikha ng Walang Langis, ang Himalang Pilipino. Ito ang magiging tuktok ng aking 20 taong karera. Higit pa roon, ito ang tala ng pagkamulat ng isang mamamahayag. Ipinikit ko ang aking mga mata at bumulong, Pilipinas, salamat. Ipinakita mo sa akin ang katotohanan at itinuro mo sa akin ang pinakamahalagang bagay para sa isang mamamahayag, ang pagpapakumbaba.